makikita nyo kitchen dito, makikita nyo yung mga ginagawa nila. Ayan, dinakdakan. So ayan, naaalala nyo ba doon sa video? Actually malaki siya, 1, 2, 3, 4, 5 chicken and beef shawarma. Ayan, ditong pork chop. So peri-peri chicken siya, bacon slab and egg. Hello guys! I'm back again with another video at guys, ngayon nasa episode 2 na tayo ng ating Boracay Vlogs at ngayon share ko sa inyo lahat ng kakainin ko dito sa Boracay and kasi ang target namin on this trip is yung mga sikat and yung mga nagva-viral sa social media na kung saan ngayon papakita ko sa inyo yung prices at sasabihin ko sa inyo kung worth it ba puntahan or hindi, okay? So ngayon medyo slightly brutally honest tayo para kahit papano is malaman nyo kung legit nga ba yung mga nababasa at napapanood nyo online or may konting sugar coating, okay? Kaya ngayon, tara, ngayon, simulan natin dito sa Dos Mestizos. Ayan. Itong Dos Mestizos, ang tagal ko na siyang nakikita pero hindi ko siya napupuntahan before. At ang alam ko, itong Dos Mestizos, sikat to sa kanilang paella. Tapos, ang beef salpicao. Ayun, ayan, let's go! Let's enter! Wow! Ayan yung itsura, oh, diba? As you can see, napaka-social guys, ng vibe. Oh, diba? So ngayon, tara na. Tignan nyo, may mga pa-wine-wine pa dyan. But syempre, hindi tayo magwa-wine-wine. And tignan nyo, ganito yung itsura dito sa Dos Mestizos. Mayroon dyan mga poster na kung saan. Hindi ko naman kilala kung sino yung mga yan. And ayun, makikita nyo. Wow, makikita nyo kitchen dito. Makikita nyo yung mga ginagawa nila. Ayan. Like live na live yung makikita. And actually, walang tao ngayong pagpunta namin, no? Di ba? Kami lang. Ayan. My family lang and me. Actually, nababasa ko at napapanood ko social media. Kapag kayo pupunta dito, meron silang complimentary bread. So, yun yung abangan natin. Ayun guys, so kasi yung nagsuggest na to yung ate ko. Napapanood daw niya to sa TikTok saka sa YouTube, okay? So, ano ba yung mga napapanood mo dito na bestseller? Bestseller daw dito yung salpicao. Ayan, salpicao. Beef yun? Beef. Tapos, ano pa? Yun lang. Yun lang daw. Okay, sige ngayon, tignan na natin yung menu. Tignan nyo, post nyo na lang. Mga ensalada, mga sopas, ipotahes. Mga paellas. Mga ano pala to, mga iba't ibang klaseng food. Spanish food pala, ayun, sakto. Spanish food siya. Pero syempre, kung ano yung mga nakikita natin sa TikTok, yun yung ating o-orderin. Tapos, ayan, merong separate na menu dito para sa sangria, house cocktails, tapos non-alcoholic drinks, house wine. Ayan, ang dami, oh. Actually, hindi ko naman mabasa yung mga iba niyan kasi hindi naman ako nagaganyan. Pero tignan nyo, i-post nyo na lang para makita nyo presyo. So, naglalaro siya ng 1,390 to 10,350 pesos. O, diba? Tapos, ayan yung cocktails. So, ayan, post nyo na lang ha para makita nyo yung mga presyo. Ayan. Tapos, nakalagay dito, all prices inclusive na siya ng 12% VAT. Tapos, may add pa na 10% service charge. Ayan. So, ito naman yung isa sa mga menu. Andito yung mismong, calamares nila. Andito din yung mismong salpicao. Ayun, salpicao de vaca o beef salpicao, 620 pesos yon. Salpicao de pescado o fresh fish cubes naman siya. So, ang order namin is salpicao de vaca kasi yun nga yung sikat dito. Ano siya? Beef tenderloin in garlic and olive oil. Ayan. Okay, so ayan yung complimentary bread. Libre yan kapag ka nagpunta kayo dito sa Dos Mestizos. Tapos ito yung dip niya. And yan, kapag ka naubos at gusto nyo mag-request ng isa pa, plus 70 pesos. Tapos, ayun yung chorizo. Ayan, spicy version yung in-order namin. Tapos ito yung beef salpicao. Wow. The best. Guys, tignan nyo. Ito yung baked oyster nila. Ayan, isa yung sa mga pinakasikat. Tapos lahat yan actually. Tapos ito yung parang relleno na squid nila. Pala ko nga nung una parang something na kung ano eh. Pero para siyang adobo itsura na may garlic. Pero tuyo yung sauce. Walang sabaw ganun. Tapos tignan nyo. Tignan nyo naman, oh. Tignan nyo yung oyster. Kitang-kita yung mismong cheese, garlic, tapos yung parang mamantika itsura niya. Parang ang sarap. Ngayon, iti-taste test natin yan. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung masarap dyan. Okay guys, so ngayon, tara na, tikman na natin. Ito yung bread. Sasawsaw natin sa mismong dipping sauce niya. Parang olive oil na hindi ko alam kung ano. Yan. Tignan nyo. Oh. Ang sarap. Medyo ma-herby yung lasa ng dip. Ito yung isura. 1 lang, hindi 5. Complimentary to. Tapos kapag ka naubos to, mag-request na lang kayo for 70 pesos. Okay, so ayan, baked oyster na tayo. Pakikita ko sa inyo. Tingnan yung itsura yun. Ang ano niya yun, tumutulo kapag ginagano nyo. Ang sarap. Ayan. Ang sarap. Ang sarap, no? Yung baked oyster. Ang sarap. Worth it. Kaya lang, medyo pricey nga lang. Pero worth it siya.
Sarap. So, paganitin ko na. Titinildurin ko na kasi hindi ko... Ay, meron siyang ano, may dahon na nasa loob. Hindi yung mga normal na nakikita natin sa restaurant sa atin. Ayan, tara, tikman na ulit natin. Ito. Sarap. Ang sarap. Sarap. Ngayon, kumuha naman tayo nitong kanilang squid. Ayan yung squid. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang laman-laman. Ayan, meron siyang garlic, meron tomato. Tikman na natin. Sarap. Meron siyang parang onion. Yung parang kapag ka sa bangos, yung may palaman na bangos. Gano'n na din lasa niya. Na squid. Okay, ngayon, tikman naman natin tong nangunguna nilang beef salpicao. Ay, ang lambot oh. Pagtusok pa lang, ang lambot na niya. Yan. Ang lambot. Ang sarap. Masarap yung beef salpicao. Worth it magpunta dito. Ngayon naman, titikman naman natin yung chorizo nila na medyo spicy. Focus. Ayan. Okay, let's taste it. Ang sarap. Medyo maasim siya. Na may alat. Wala akong nararamdaman anghang. Ay, meron konting anghang. Kasi ang pinili namin yung medyo spicy. So, okay din naman. Pero so far, pinaka-nasasarapan ko yung baked oyster. Tapos, pangalawa ko yung beef salpicao. Pangatlo ko yung chorizo. Pang-apat ko yung squid. So, second nakain dito sa baked oyster. Sarap. Sarap na ako dito. Okay guys, so ngayon tanongin natin sila kung ano ang pinaka nagustuhan nilang pagkain dito sa mga kinain natin dito sa Dos Mestizos. Let's go! Ano yung nagustuhan mong pagkain dito sa kinain natin ngayon dito sa Dos Mestizos? Yung beef salpicao tsaka yung baked oyster. Ma, ano pinaka nagustuhan mong pagkain na kinain natin dito sa Dos Mestizos? Itong beef salpicao, tsaka yung bread nilang isasaw-saw na gano'n. Ang sarap. Dade, ikaw, ano ang pinaka nagustuhan mong kinain natin sa Dos Mestizos? Tsaka yung beef. Bali, quick feedback lang dito sa Dos Mestizos. Alam nyo, so far, nagustuhan ko siya. Actually, hindi ko in-expect kasi ang mga nagpupunta nga lang dito is yung parang mga social-social, diba? Tapos, Spanish siya, restaurant siya. Pero nagustuhan ko yung baked oyster, yung beef salpicao. Tapos yung chorizo. Actually, ang medyo hindi ko na nagustuhan yung squid. Yung squid. Ako yung chorizo, ayoko. Tapos, ang nagustuhan ko din dito sa kanila, kasi, ala silang ino-offer talaga na steam rice, di ba? Wala silang ino-offer na steam rice, pero basta bread lang, complimentary. Pero kapag ka-upon request, kapag ka kunyari senior citizen, PWD, o may kids na kasama, pwede. Okay, so ayan. Yung father ko kasi nag-request siya ng rice. So, binigyan kami ng extra rice. Hello guys! So ngayon, nandito tayo ngayon sa Chacha, dito sa, area ba ito ng Station 3? Station 3. Ayan, so dito tayo ngayon magdi-dinner. At ngayon actually meron na akong video dito. So yung mismong screenshot ilalagay ko dito sa side na to. And uulit lang tayo ng ating pagkain dito. Ayan, as you can see, umorder tayo ng ating favorite na dinakdakan. So ayan, naalala nyo ba doon sa video na kumain tayo ng ganyan? So ang sarap, the best yan dito. So binalikan ko and papataste ko sa kanila. Plus, ito, masarap daw kasi itong fried spring roll. So ayan yung fried spring roll. Then, umorder pa kami ng isa which is kare-kare. So, mamaya pakita ko sa inyo. And ayun na, tignan nyo. Order kami ng tigi-tigi isang rice. Ayan, tigi-tigi isang rice bowl. Ayan. So, ayan. Hi! Hi! Oh, mag-hi ka. Hi! Inaamoy ko siya. Amoy yung fried spring roll nila. Kung i-judge ko, parang amoy siya ng mga pagkain sa Vietnam. Ganun yung binibigay niya. Ayan, oh. Di ba? Ayan yung kare-kare. Ay, kare-kare to, no? Tama? Kare-kare. Okay. Thank you. Ayan. Bakit parang wala akong nakikita sa kare-kare nila na parang yung color may yellowish na orange? Okay, so ngayon, tara na, kumain na tayo. Una natin titikman is itong fried spring roll. Kasi ito pa yung hindi ko natitikman dito. Kita nyo ba? Ay, itsura. And as you can see, parang ang itsura niya, parang hindi meat yung nasa loob, no? Kung titignan nyo. Okay, so tikman na muna natin yung fried rice. I mean, yung fried spring roll. Ang sarap. Ang sarap ng fried spring roll. Malasa siya. Hindi siya ganong maalat. Pero malinamnam. Parang fish siya. Fish. Yung sauce tikman ko. Sweet and chili yung isa. Tapos ito. Maasim yung isa. Asim! Okay, kumukuha ako ng bagong dito sa kare-kare para masabi ko sa inyo kung ano yung lasa niya. Na natin yung pinakasabaw ng kare-kare. Sarap. Lasang-lasa may peanut. Malinamnam din. Tignan natin kung malambot yung kanilang meat. Lambot. Yung kahit dila nyo pa lang, pwede nang nadurog. Ganon level. Worth it naman pala yung price niya. So, ilalagay ko na lang yung price sa ibaba, ha? Tapos, syempre, itong dinakdakan na natikman na natin dati.
Sarap, ganun pa din. Sarap, lambot, tapos malinamnam. Malalasahan mo yung parang mayonnaise, tapos onion na nilagay. Okay, so tapos na kami kumain dito sa Chachas. And actually, pumunta ako dito sa area ng likod. Kasi napakaingay dun sa harapan kasi may mga tumutugtog since parang bar nga siya. Nagiging bar siya kapag kagabi. Ayun, ngayon ko nalaman na meron palang hotel sa Chacha. So next time, itatry ko siya if ever kapag kababalik ako dito. At ngayon gusto ko kayong bigyan ng feedback about sa food na kinain ko dito sa mismong Chachas, okay? So number 1, talagang ganun pa din. Favorite ko pa rin yung dinakdakan nila. Number 2, nadagdagan na which is yung fried spring rolls. So masarap siya. Dalawa yung dip niya, isang parang medyo maasim tapos isang parang sweet and chili vibe. Ganon. Tapos merong side dish na parang gulay na pwede mong i-dip dun sa maasim at kainin. Ang sarap. Pero yung lasa niya, alam nyo, hindi siya it's giving Filipino food. It's giving more like Vietnamese food. Parang for me, ganun yung nalalasahan ko. Hindi ko alam kapag kayo is tinikman nyo. Tapos yung kare-kare niya, na pinakita ko sa inyo, parang normal lang naman yung kare-kare. And parang hindi walang ganong something special. Pero masarap. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, gusto ko kayong bigyan na talagang honest na review. So, yung kare-kare normal, dinakdakan, the best. Yung fried spring rolls is above the best. I mean, above average. So, parang the best siya na sakto. Mas more than sakto. Ganun, okay? So, pagpasensya nyo na hindi ako food vlogger. Pero, gusto ko pa rin kayong bigyan ng recommendation na masarap dito. If ever, itry nyo, pumunta kayo at ilagay nyo sa Boracay bucket list nyo. Ayan, ito yung total price ng bill namin, 2,540 pesos. So guys, today is our second day dito sa Boracay at ngayon nandito tayo sa area. Sikat na sikat tong area dito sa Boracay, especially sa pizza, tapos sa pasta nila. Sa pizza, yung area pizza nila, yun ang the best dito. Tapos sa pasta naman is yung carbonara. Yun yung chef's choice, tapos bestseller nila. Ngayon, tara, tikman natin. Actually, ilang beses na ako napunta dito sa Boracay, pero hindi ko pa siya natitikman. Kaya ngayon, tara, tikman natin. Ayan, tignan nyo. Ito yung pasta nila. Ayan sa pasta, carbonara is 420 pesos. Yan yung orderin natin. Ito naman yung pizza nila. So, ang orderin natin is yung aria. Ayan yung aria. Tomato sauce, mozzarella, and parma ham. And guys, ayun, tignan nyo. Wood fire oven bake yan. Okay? Hindi yan yung parang oven lang na natural. Kaya masarap. So, ate, ikaw yung nag-suggest at nag-reco sa akin ng aria. Aside from mga napapanood ko sa social media. So, saan mo to nakita? At ano yung food na gusto mo dito na itry? Bali, nakita ko siya sa TikTok. Ang bestseller daw nila dito is pizza and pasta. Ayan, ito na yung aria pizza. And actually malaki siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slices naman. Tapos ito yung ham na kasama. Tapos ayun, meron itong mozzarella cheese. And hindi ko alam kung thin crust or thick crust yung ganito. Ano ba ating crust yung ganito? Thin o thick? Yung ganito. Thin yan. Thin yan. Ayan. Yan. Tapos, ayan, meron ditong spicy olive oil na kung saan pwede mo ilagay dyan sa pizza if ever kung gusto mo. Tapos, meron din ditong chili flakes. Ayan, chili flakes. Kung gusto mo din. Okay, time to eat! Malaki yung slice. Tignan nyo, malaki. Hindi siya yung maninipis. Wow! Ayan, ito naman yung carbonara. Isa sa mga best sellers nila dito sa area. Okay, so ngayon, tikman na natin. And actually, titikman muna natin yung walang spicy olive oil. So, ito muna. Ang sarap nga. Ang sarap ng cheese. Kaya ako napag-ganun, sumabit sa lalamunan ko yung mozzarella. Ang sarap, mahilig ako sa mga ganitong lasa. Ano siya, yung lasa niya, more like parang Italian yung lasa nga. I mean, di ko nga alam kung Italian. Oh, ayan, Italian nga. Kusina Italiana. So, Italian yung lasa niya, maasim. Nalasa mo yung cheese, tas lasa mo yung ham. Yun talagang authentic yung lasa. So, kaya pala talaga bestseller to. Medyo pricey nga lang siya, pero syempre, ganun talaga. Pag nasa Boracay ka. So, tikman natin tong may spicy olive. Ay, napadami. Wait, tiklop na lang natin. Ay, umanghang nga. Umanghang. Wow, sarap na sarap siya. Yummy! Ngayon, tikman naman natin ang kanilang carbonara. And so, ito na ang ating carbonara. Ay, zoom ko para makita nyo. Ayan yung itsura, o, diba? Parang plain lang siya na carbonara. Pero syempre, sa lasa nagkakatalo, guys. Tikman natin. Feeling ko creamy to. Creamy. Sarap din. Pero hindi siya yung normal na carbonara na natitikman natin sa restaurant. Iba yung lasa niya. Parang more like parang milky na, grabe yung pagka-milky na lasa. Or creamy rather. Or baka dahil nga parang cheese lang ata ito, ganun. Hindi ko alam. Hindi ako food vlogger. Okay, so ito yung bill natin dito sa area. At ang total price is 1,165.
So, may service charge ba? Yes, may service charge. So, 95 pesos yung service charge. Yung carbonara, ang price is 420 at yung area pizza, 650. 165.54. So, yun. Tapos na kami kumain dito sa area. And so far, I will recommend it to you guys. Actually, nasarapan ko yung pizza and carbonara. Yung carbonara, ano nga lang siya, hindi siya yung ganong malasang-malasa. Kasi syempre, authentic Italian carbonara yun for me. Parang yun yung feeling ko. At medyo cheesy na creamy na hindi sweet or linamnam na lasa yung carbonara. So, more like authentic talaga na pagkakagawa. Tapos yung pizza naman nila, yung pinaka-ham, hindi ko alam kung ano tawag sa ham, pero masarap din. Tapos yung mozzarella, tapos kapag nilagyan mo pa ng spicy olive oil, masarap, the best. If ever, kapag pupunta kayo ng Boracay, make sure to add this one sa inyong itinerary dito sa mga restaurants na pupuntahan nyo, okay? Okay guys, so next day na to ng mga previous clips. And actually, syempre, chop ko. Dahil hindi ko kaya ng isang kainin lahat ng mga sinasabi ko sa inyo o nire-recommend ko sa inyo. At ngayon, pumunta naman tayo sa sikat na Mezerab na area, which is nag-sell sila ng mga shawarma. And guys, let's go. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa Mezerab. Actually, nakita ko to sa social media, nakita ko to sa TikTok, at nakita ko dito sa Facebook. And masarap daw dito yung shawarma. O-order ako ng beef tapos ng chicken, so let's go. So kapag magda-dine in kayo dito, sa third floor siya. Tapos ay natigan nyo, yung spiral na staircase, yung pagpanik dito. Hindi tuloy pumalik yung mother ko kasi natatakot siya. Saka kasi baka mamaya ma-vertigo siya, ganung level. So ayan, finally andito na tayo sa third floor. Yan, okay. Ganda. Yan. Diba? Ito yung itsura ng Mezerab. Wow! Diba? Okay, so ayan guys, chicken and beef shawarma. So itong beef shawarma nila is yan ang pinaka best seller dito. All about beef, yung mismong restaurant na to. Tapos ito yung chicken. So 249 yan, okay? So 249. So ilalagay ko na lang yung price sa ibaba or sa screen. Okay, so ngayon tara kumain na tayo. And tingnan nyo, madami siyang laman. And actually mainit. Mainit yung mismong plate, which means talagang hindi lang nilagay-lagay. Talagang mainit yung mismong food. So ngayon tikman na natin. Plastic pa yung kanilang spoon and fork. Saan na natin? Titikman ko muna yung beef. Okay? So, ayan yung... Ay, ang lambot ng beef. Oo, ang lambot. Like, literally. Ayan yung beef. Kala ko nung una naka-wrap siya. But hindi naman pala. Naka-open. Nakabukal guys. Ay, sarap. Sarap. Yung lasa niya may pagka, may pagka-peppery. May pagka-Arab. Yung lasa niya. Arab food. Ito natin yung sauce. Parang yung sa shawarma sa atin. Tomato. Normal lang. Ganun din naman yung lasa. And, ang kaibahan lang dito, nakabuka ka siya. Yung nakabukas, ayun o. Nakabukas. And, tingnan natin isa pang sauce. Hindi ka naman ang so, parang ano to? Ang pagkain ba nito yung parang kakainin mong ganun? Iikot siya. Pero nakabukas siya, so... Pwede? Sarap siya. Okay, so ngayon naman, ito naman tayong isa, which is itong chicken. So, hiningi ko muna yung sa ate ko para iti-taste test ko para sa inyo. Malambot din yung chicken. Tapos alam niyo yung lasa niya, hindi lang basta-basta chicken. May timpla. Yung alam niyo marinate yung mismong chicken, na parang lasa niya medyo malinamnam na peppery. Yung beef, parang normal lang siya, pero itong chicken, parang may linamnam pang factor. Sarap no? Malambot no? Kasi usually, yung mga nakikita natin sa mga mall, ganyan, hindi ko naman generalize, pero medyo, yung iba doon medyo matigas yung mga meat. Pero ito lambot. Worth it naman pala yung hype nito sa social media. Sarap no? Okay, so ano ang iyong feedback? Masarap. Masarap no? Tapos malambot yung mga meat na. Tsaka yung sauce, parehas na nasasarapan ko. Ito parang medyo spicy, no? Medyo spicy. Ako naman, wala naman ako nalalasahang spicy sa kanya. Pero yung ate ko may nalasahan na spicy. And so far, ito pa naman natitikman mong beef. Natikman mo na chicken. Try mo tikman yung chicken. Ayan, tikman mo. Then sabihin mo sa akin kung ano yung mas nasasarapan mo, kung yung beef or yung chicken. Beef ka? O, team beef siya guys. Then ako, team chicken ako. If ever kapag magpupunta kayo dito, pwedeng i-check nyo yung parehas. Kasi parang total price naman ito parang 500. Parang ganun kasi 249 eh. So 250, 500 siya. Pero ako ilalaban ko yung chicken. Yung ate ko, beef naman yung nagustuhan niya. Oo. Kung pupunta kayo dito, tapos meron kayo fear of heights, kailangan pumanik eh, no? Third floor kasi, nakakalula. So tatlo kami, diba? Yung mother namin, kasama namin. Pero, naiwan na siya dun sa ibaba. So ito kasi yung itsura nung likod ng camera na pinagsushootan ko. Ayun no? Hindi nasa third floor. So, ito yung baba niya. Ayan, makikita ko. Ayan yung itsura ng baba. So, talagang ang taas ng building. Tapos, ito lang yung hagdan. Yung side lang na ito yung hagdan. Yan. And parang yung spiral siya na hagdan na gano'n. So, nakakalula talaga siya if ever kung meron kayong fear of heights. Ganun. And ayan, may Mezerab dyan na nakalagay. Then ito, actually itong third floor yung pinaka main dining area nila. Ayan, meron pa dyan mga nakalagay na mga kung gusto nyo mineral, water, Coca-Cola, Sprite, Coke Zero, Royal. Ayan, diba? So ngayon kakain na muna kami. Nasabi ko naman na sa inyo yung feedback ko and worth it siya.
Lalo na pagka snack season, no? I mean, pagka snack time, pwede siya. And aside from this one, pwedeng kapag order kayo dito, after nito pumunta kayo, tumawid kayo dun sa D-Mall at saka kayo mag-dessert. Ganun. Okay guys, so ngayon, nasa next restaurant na tayo, which is dito sa Andox. And usually, syempre, kapag nagpupunta kayo ng Boracay, lagi talaga tong isang restaurant na dapat puntahan, okay? So, 3 times ko na siya pinifeature sa vlog ko, dun sa first vlog ko, at yung recent vlog ko, at ngayon sa vlog na to. Kasi syempre, sayang naman, di ba? Okay, so let's go. Okay, so ayan yung itsura dito. Ayan yung Andox, guys. So, yung price, i-post nyo lang if ever kung gusto nyo makita. Ayan yung price niya. Ayan, tingnan nyo. Meron ditong spicy dokito, meron ditong pork chop, tapos meron ditong dokito. So, usually kapag ganyan ang in-order ko guys, Thai part. Ayan, o, diba? So, natikman ko na din yung lechon kawali, natikman ko na din yung sinigang, tapos yung mga dokito. Yan, i-post nyo na lang. Then yung whole day, agahan nila kung gusto nyo yung mga ganyan, mga tapsilog or etc. Pwede nyo dito, tikman nyo. Ate, isang quarter lechon manok meal, yung ganito. Tapos isang barbecue yempo meal, take out. Tapos, wala na. Tapos isang pork chop. Ano yun yung pork chop na may breaded? Pork chop lang din po. May rice ate, gusto mo? May rice daw. Tapos, 2-piece na dokito meal. Pwede bang parehas sa Thai part? Sige. Yan. Total price na mga binili natin is 577 pesos. So, walang mga drinks yun. Lahat yun mga a la carte. Ayan pala, para makita nyo. 577. Oo nga pala, ito nga palang Andox na to. Isa bagong branch to dito sa Boracay. Kasi may branch sa Station 1, may branch sa Station 3. Tapos may branch pa dun sa medyo lagpas ng Station 3. Okay guys, ngayon ay lunchtime na. Kakain tayo ngayon sa Spiceberg. Sikat yun na restaurant dito. And actually, kung napanood nyo yung previous video ko, kumain ako doon. Pero syempre ngayon kasama kong family ko kakain doon. So mga peri-peri doon. Let's go! So ano ating order mo doon? Chicken or pork? Ay, pork. Kasi usually guys, alam nyo, si ate, fun fact, taga Qatar siya. Doon siya nag-work. So wala ba doon mga pork? Meron naman, kaya lang kasi strict? Bawal? Kailangan mo ng license para makabili ka ng pork, mga alcohol, gano'n. Oh. So, may license na dapat. Kaya, ngayon, magka-pork chop. Sawa-sawa siya sa pork dito. Okay, guys. So, andito na tayo ngayon sa Spiceberg. And actually, kapag kumain ako dito dati, and bumabalik ako ngayon with my family nga tulad ng sabi ko sa inyo, kasi masarap talaga dito. Ayan, yung menu nila. As you can see, diba, merong grilled piri-piri chicken, may grilled piri-piri pork, combination, piri-piri chicken, and sausage. Actually, dati, ito yung akin, grilled piri-piri chicken. Pero ngayon, magko-combination ako para may pork at merong chicken. Ayan, meron din silang mga crab. Tingnan yung crab. Naglalaro siya sa 1,595. Ay, 1,595 pala. Iba-ibang luto lang. So, yun ang price niya. Ayan. Tingnan nyo, may mga starters din sila kung gusto nyo ng mga piri-piri chicken. Yung piri-piri chicken is 295. Tapos vegetable soup. Tapos piri-piri wings. May piri-piri sisig, oh. Tapos may livers and bacon and falafel bites. Tapos may pa-oysters din sila. Pause nyo na lang para makita nyo yung price. Ayan. Ayan. So, ayan. May sandwiches din dito. And as you can see, may chicken sandwich, may sausage sandwich. Ayun yung price. Tapos ito, chicken sandwich, pork sandwich, tapos merong cubano. Grilled chicken siya. 450 pesos. Tapos ayun, vegan and vegetarian. Pause nyo na lang. Ayan guys, ito yung ating peri-peri pork. Tignan nyo. Actually, ganyan lang din yung chicken. So, meron diyang pagulay, meron ditong corn, meron diyang tinapay, tapos yung sauce, at ayan yung pork. Tapos yung rice, oh. Diba? Ang sarap niya. Ayan. So, gusto ko ipakita sa inyo yung order ng mother ko. So, peri-peri chicken siya. So, ang available lang ngayon is breast part. So, yan. Ganun lang din yung rice, yung side dish, ganun lang, and grilled chicken nga lang siya. Plus, ayan, meron akong in-order. Meron kaming in-order na separate na chicken wings, peri-peri chicken wings yan. And medyo marami din siyang serving at ayan, makikita mo talaga na crunchy talaga siya. So, I'm so excited to eat it. Yung mga sauce nila. Actually, dati, in-explain ko na yan. Meron yung parang lemon na or lime, tapos peri-peri sauce, tapos yung spicy na parang lasang curry. So, yan. Refillable yan, guys. Free refillable. Okay? So, if ever kung gusto nyo, mag-request lang kayo sa staff to refill it. Okay, so kumain na tayo. Grabe, ang lambot. Sang ganun ko pa lang na-smash na agad. So, ito yung pork. Ano? Ito, sauce mo ba ito? Unang tingin ko dito yung chicken eh. Pero masarap din naman yung pork. Masarap na itong sauce na. Sarap ng sauce. Yan o. Ang crunchy. Kung nakakain na kayo sa peri-peri, ganun din naman yung lasa niya. Pero since ito parang local business dito yan, masarap ng pagkakagawa nila. Lambot. Ngayon ang kainin naman natin itong chicken wings. Lambot. Ay, ang crunchy. Crunchy.
Lutong-luto hanggang loob. Sarap din ng rice. Guys, yung bill namin. So, isang grilled chicken, 3 pork chop, tapos nagpadagdag pa ako ng chicken wings. So, 2,188 pesos. Okay guys, so ngayon, nandito na tayo ngayon sa The Sunny Side Cafe. Station 1 branch. Actually, favorite ko tong restaurant na to. Hindi ko alam kung na-video ko na to noong mga nakakaraan. Bata, yan. Waiting nga kami. Third in line. Kapag nagpupunta ako dito, ang pinaka-favorite ko yung pancake, tapos yung bacon na meal nila. Slab ata, bacon slab ata yung tawag dito. So, yun yung orderin natin. Sana available. At maganda dito sa Station 1 if ever kapag dito kayo pupunta dahil may magandang view. Look. Ayun yung view. Beachfront siya. Okay guys, andito na tayo ngayon sa The Sunny Side Cafe dito sa Station 1. And ayan, andito na yung menu sa amin. So, meron ditong food, tapos meron din ditong drink. Ayan. So, ngayon, ang napag-isip-isip kong orderin, since yun yung favorite ko dito, is yung bacon and slab. So, ang price nun, bacon slab and eggs is 450 pesos siya. Okay? Tapos, dito naman sa drinks is, ngayon ko lang nalaman na sister company pala nila yung favorite kong coffee shop dito na Little Wave. Di ba sabi ko sa inyo, ang kape lang na iniinom ko is yung sa Because Coffee na sea salt latte. At nakalimutan ko yung sa Little Wave din. Yung The Little Wave mismo na drink. Ayan. Hindi siya kita pero papakita ko sa inyo mamaya. So yun ang orderin ko. And share na lang kami ng ate ko doon. And nag-iisip pa ako kung kukuha pa ako ng isa. Pero ngayon papakita ko na muna sa inyo menu. Ayan yung menu nila. I-post nyo lang para makita nyo. So ito yung specials. May adobo bowl. Merong Sunny Side Cafe Roast. Diba yan? Tapos may corned beef. May cream sagada, mushroom and eggs. Breakfast okonomiyaki. Tuna salpicao. Chorizo and eggs. And bacon slab and eggs. Actually, ang natikman ko na dyan, yung corned beef tapos yung bacon, slam and eggs, masarap yun. Okay? Yun yung mga highly recommended ko. Pati pala itong tuna salpicao. Yung tuna salpicao nila, yung pinakatuna, hindi gaano siyang maalat. Parang medyo matabang ng slight. Yung parang mga healthy na lasa. Ganun. Tapos ito, grilled sandwich. Ayan. Bread and French toast. Post nyo na lang andyan sa kabilang side yung mismong price. Just in case na hinahanap nyo yung mga price ito, mga katabi niya, ha? Okay? Check nyo na lang doon. Then, ayan, yung mga sandwiches. Post nyo na lang ulit. Dito naman, soup and salad. Tapos, yan yung light. Ito naman yung champorado. Then, pasta. Yan. Ito yung pancakes. Then, more egg. Food. Ayan. Tapos, yan yung coffee. Ayan yung mga sa Little Wave. Guys, highly recommended ko yun. Natikman ko na yung Death Cream. Tapos, yung Little Wave mismo. Ayan yung price din. Then, ito, mga coffee drinks yan. Then, ito naman, mga tea, milks, hot chocolate, and mga cakes. Pause nyo lang ha. So guys, ngayon na-order na kami. Habang iniintay yung mismong staff, gusto ko muna sabihin sa inyo if ever kapag pupunta kayo dito. Meron kasing madaming branch yung Sunny Side Cafe. Actually, dalawa lang pala. Sa Station 3, tas sa Station 1. So, pwede nyo to piliin. Ito na lang Station 1 dahil malapit na to sa grotto at the same time maganda yung view dito. Beachfront din naman dun sa Station 3. Pero dito, iba yung vibe. Lalo na pagka kunyari sunset kayo pupunta, mas the best dito sa area na to. Okay guys, so ngayon, tikman na natin tong The Little Wave ulit. Actually, mayroon na akong video dito sa TikTok eh. Nagawan ko na. So dito muna tayo. Ano siya? Thick cream. Diba? Sea salt. Wait lang. Sarap. Sea salt dati. Wait lang. Inimin ko muna ng walang halo. Sarap ng kape pero ang tapang. Sarap. Sige ate, halo muna. Ayan ang ating order. Bacon slab and egg. So may dalawang bacon na slab dyan. Tapos egg na 2 piraso. Tapos yellow rice. Di ko alam kung parang margarine ba yun or kung ano pa man. Tapos binigyan din tayo ng pepper and salt. If ever gusto nagyan ng pepper and salt. Yung ate ko, yun din yung order. Tikman natin. Amoyin muna natin. Ang bango! Okay. Sige nga. I-try ko na nga hiwain. Tarang ano na natin. Konti lang muna. Konting bits muna ng bacon slab. Kita ko sa inyo. Ang sarap. The best. If ever orderin nyo ito pagka nagpunta kayo dito sa mismong Sunny Side Cafe. Juicy siya, juicy. Okay, so ngayon, tara, kumain na tayo. Actually, natikman ko na kanina, di ba? So, nagpapalit ako. Gusto ko kasi medyo sunog eh. Yan, no? Tingnan nyo kung gano'ng kakapal. Tingnan nyo. Ang kapal, no? Like, literally. Diba? Sarap. Mararamdaman mo yung trim ng pot.
Tapos, pwede kayong manghingi ng vinegar kung ititrip nyo or ketchup kung ititrip nyo. Pwede. Deservan kayo. Hindi tayong salt. Hindi tayong pepper. Ah, napadami. Sarap. Ayan guys, so ito yung isa pa namin in-order, add-on yan. Final up order namin, so chorizo pasta yan. Actually, hindi ko alam yung full name, pero yan yung isa sa mga bestseller nila dito sa Sunnyside Cafe saka Carbonara. Okay, so ngayon tara, tikman na natin ang chorizo pasta nila. Ay, parang cheesy oh. Parang cheese no. Wala, baka nakakasuya to. Ayan, tingnan nyo. Ay, tumutulo. So, tikman na muna natin. Kumuha muna tayo ng konti. Parang feeling ko parang ididip yung mismong bread. Dip ano? Pero kinuha ko siya. Kasi first timer order ng chorizo dito sa Sunnyside Cafe. Kaya don't judge me, okay? Tikman natin. Kahit naman ano yan, mahilig naman ako sa cheese. So, tikman na natin. Ayan ang init. Ang cheesy. Feeling ko masusuya ka. Ang cheesy guys. Pero ako kasi mahilig ako sa cream. Lahat ng cheese, mahilig ako sa cheese, mahilig ako sa cream, mahilig ako sa coconut cream, mahilig ako. Gatas, mahilig ako. Kaya for me, masarap ko. Ang sarap. So, asan yung chorizo dito? Parang naging puro cheese siya. Tingnan nyo nga, mapakalahati ko na guys. Kasi parang feeling ko busog na yung mga kasama ko eh. As a cheese lover person, this is very heaven for me. Uy, tingnan nyo oh. Kung gaano siya ka nai-stretch. Okay guys, so ngayon, andito na tayo sa ating final restaurant na i-feature ko dito sa vlog na to. At ito yung Kolay Mangyan. Actually, na-vlog ko na siya before. But ngayon kasi gusto ko kasing balikan at gusto kong sabihin sa inyo na talagang favorite ko talaga to. Kaya ngayon, let's go. Papakita ko sa inyo kung ano mga best food na pwedeng orderin dito. Okay? Ayan, Kolay Mangyan, Station 1 branch. So, ayan o. Ito yung itsura ng Kolay Mangyan. Wow. O, diba? Ayan o. Sarap dyan guys. So ayan yung mga mismong menu. Tataas ka para makita nyo. So ayan, ang pinaka best seller nila dito yung bulasing. Bulasing, budbud pork, tapos budbud beef. And i-pause nyo lang. Susum ko na lang yung mismong menu para makita nyo. Okay? So wait lang. Ayan. Dahan-dahan ko siyang i-move. So ito yung mga Kolay's Day Meal. Tapos ito naman mga bulasing best seller. Yan. Then dito sa side na to is yung sizzling food nila, tapos yung combo. Tapos ayan, tingnan nyo, meron dito ang crispy pata, may mga kare-kare, merong sisig barkada. Tingnan nyo, mura lang 180 lang ano. Tapos pansit canton, boneless bangus, Kolay's pasta, tapos dessert and shakes. Okay guys, so I have decided, orderin natin yung budbud all mix. Let's go. So ate, isa nga pong budbud all mix. Dine in. Yun lang. Tapos tumatanggap kayo ng GCash. GCash muna na payment. O, diba? Tumatanggap sila ng GCash. Kaya if ever, kung pupunta kayo dito, tumatanggap sila ng GCash, scan na lang natin yung code. Okay, diba? Convenient. So, 95 pesos lang yun. Ganun lang kadali. Bayad na tayo, then i-wait na natin. All mix yung in-order natin. Meron silang pork at meron silang beef. Pero tayo, all mix, diba? Tingnan nyo yung itsura ng ambience dito sa restaurant. Maganda. And ayun, yung mga nasa poster nila, bulasing agad, fresh lumpia, sisig barkada. O, diba? Wow. Tapos, merong nakalagay dito sa kanilang store na short staff sila. Kaya please, be patient. Ano kayo, maging mabait lang kayo dahil feeling ko understaff sila dito sa branch na to. Kasi alam nyo, meron itong isang branch. Tapat siya ng Henan Park, if I'm not mistaken. So, yun. Doon sa side na yan meron. And itong isa na tong branch na malapit ito sa mismong beachfront ng Station 1. Sa area ng Sunnyside Cafe, area ng Andox, area ng Parao Beach Club. So, yun. Okay, so yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yun. So, ayan guys, ito na yung order natin ngayon. So, ito yung budbud special all mix. I mean, budbud all mix pala to. And ang presyo nito is 95 pesos. So, ayan, as you can see, kung makikita nyo sa mismong in-order namin, meron siyang Shanghai, merong egg, tapos yung pinaka-budbud, tapos rice. Medyo busog talaga kami. Gusto lang namin i-vlog to para makita nyo lang din and para ma-share ko sa inyo yung experience ko at ng ate ko. Actually, ako natikman ko na siya. Pero natikman mo na ba siya? Di pa, no? Okay, so tikman mo na muna. Pero napapanood ko siya sa vlog. Okay, so ayan, ano mo muna ng tissue, then kumain na tayo. And so ngayon, tigisa kami ng Shanghai. So may papakita ko na muna sa inyo yung Shanghai. Wait, tamnamin mo na muna, tapos sabihin mo sa akin yung review mo para ma-share na din sa kanila. So ako muna ang magbibigay ng review. Okay? So Shanghai, maliit lang. 2 pirasong ganito, yung laman ng 95. Sulit, diba? I mean, mura na siya. Pinakamura tong price for me ng ganitong klaseng meal dito sa Bora. Masarap guys. Parang normal na Shanghai lang siya. Ano tong? Sarap siya. Alam mo yung mga... Medyo matigas na. Ano na?
Medyo matigas lang yung ano to, yung parang giniling. Parang giniling. Yung Shanghai, tingnan mo, malambot. Malambot yung Shanghai. Diba? Malambot. Tapos, sarap siya. Then ngayon, kainin na natin yung rice. Yung rice nila konti lang. 1 cup lang. Ito, di ba? Sarap. Sarap mo? Sarap siya. Yeah. Yung itsura ng budbud, guys. Ayan. Ay, wait. Ayaw makita. Di makita. Ayaw. Papakita ko na lang sa inyo. Wait lang. So, yan yung itsura. Ito yung pinakabudbud. Itong mga meat na yan. Tapos merong egg na scrambled na binudbud din. Tapos ito yung Shanghai. Actually, nakain ko ni akin. Isa dito yan, tapos isa dito. And may rice siya. Super solid na siya for me for 95 pesos. Dahil kapag kunyari, nandito kayo sa Boracay, lahat ng mga makikita nyo dito mga price ng pagkain, mga 150 plus, no? Pero ito, yung price nito, sulit na siya. So, kung nagtitipid kayo at budget traveler kayo, like minsan kapag solo travel ako, it's pwede nyong i-consider to. For me, to be honest, pag gutom ka, kulang sa'yo to. Ako lang. Actually, oo din. Kasi medyo konti din yung medyo konti din yung tawag doon, yung serving niya, no? Pero for the price, worth it na din naman. So yun guys, naubos na namin yung mismong order namin, which is itong Budbud all mix. Actually, konti lang talaga kasi serving niya. So, si ate ko busog naman. Ako, gutom ako. So, katabi nito, Andox, dito sa Station 1. Ngayon, ang gagawin namin, magte-take out naman kami sa Andox para sa aming mga magulang. And, feeling ko, order din ako ng keto chicken doon mismo. Okay? So, yun. Maraming salamat sa pag-watch dito sa part natin dito sa Kulay Mangyan. And guys, I highly recommend this one, lalo na kung solo traveler kayo or kung budget traveler kayo like me. So, this is very worth it. Okay? So, okay. Punta na tayo sa Andox. Okay, so andito na kami ngayon sa Andox. Like, katabi lang to mismo ng Kulay Mangyan. At yun guys, gusto ko lang kayo pasalamatan sa panonood ng aking vlog. Okay, so if ever, kung gusto niyo pa makaalam ng mga iba pang mga recommendations ko dito sa Boracay, panoorin niyo lang tong video na to and this video. Ayan, dalawang video kasing ginawa ko dito sa Boracay about sa mga restaurants, about sa mga coffee shops, at kung ano-ano pa man yan. Okay, so yun, maraming salamat. Don't forget to click like, comment, and subscribe. Click nyo yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated every time na may bago akong vlog. Okay, so yun lang. Thanks!